themselves to the apostle teaching, to the fellowship, to breaking bread and prayer. Ginagawa ng mga Kristiyano noon, sa panahon nilang Apostol Paul, yung pag-fellowship, pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin at pakipagkaisa out of pure love. Pure love out of towards their God, kay Yahweh, kay Jesus Christ, and towards their fellow Christians, to their brothers and sisters in Christ. And yun yung pag-aaralan natin sa hapon na to. So for our first point, eto alam nyo naman na, at panigurado ay baka sawa na din kayo. Ang first point natin is devoted to the Word. Ayan, yung Word na naman. Ang Word na tinutukoy dito is the Word of God, the Bible. Yung sa verse natin, they have devoted themselves to the apostles' teaching. Ang apostles' teaching nowadays is the Bible, the Word of God, the full book of the Bible. Yun yung apostles' teaching, katuroan ng ating Panginoong Hesus. So, dapat tayong mga Kristiyano devoted sa Word. Diba? Familiar kayo sa pag ginagawa nating devotion. Diba? Tuwing morning, gigising tayo maaga, mag-worship, mag-pray, mag-aaral ng salita ng Diyos. No? It's hindi enough kung babasahin lang natin yung Word of God. Madaling magbasa mga kapatid. Pero mahirap aralin yung salita ng Diyos. And bilang mga Kristiyano, dapat we are eager to read and study His Word. Huwag tayong masatisfied, porket bata tayo, kabataan tayo, busy tayo sa either sa work or sa school, babasahin na lang natin salita ng Diyos. No. Sinabi doon sa Bible, sa Word of God, is to be devoted to His Word. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat devoted tayo. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, we are willing, out of pure love, willing tayong isik si God. Willing tayong isik yung salita niya. Hinahanap na hanap natin yung salita ng ating Panginoon. And yun yung being devoted to God. Pero, dito papasok yung part ng love. Kasi, hindi natin kayang i-devote yung sarili natin sa isang bagay or sa isang tao without love. Tandaan niyo yan. Isang main ingredient, yung main component ng devotion is love. So hindi natin magagawa i-devote yung sarili natin kay Christ kung walang love. No? So dapat, ang tanong, kuya, paano ang tanong nun? Paano ko masasabi or paano kong matututo ng mahalin ng Diyos? Diba? Kasi hindi naman the moment na nanampalataya tayo kay Jesus Christ, matik mahal na natin siya. Hindi mo nagiging ganun. Walang naging love at first sight. Ewan ko kung naniniwala kayo doon, pero for me, it's impossible to fall in love to someone na isang beses mo lang nakita. It's impossible to love someone na ang kilala mo lang sa kanya or ang alam mo lang sa kanya yung pangalan niya. Kanina, nakilala niyo isa't isa. Masasabi niyo ba na mahal niyo na agad ang isa't isa? Ayun lang. Diba? Nag-a-agree ba ang lahat na hindi mo pwedeng sabihin na, uy, mahal ko siya kasi ganda ng pangalan niya. May na-in love na ba dito na handa niyo ibigay buong buhay niyo kasi maganda siya? Ganun lang. Diba, walang ganong klaseng love. It's an infatuation kung ganon. So, ang devotion needs love. And paano tayo may in love with someone? Paano tayo may in love with something? Kung kikilala natin siya. Masasabi mo lang, sige, gawin, parang mas maunawa natin sa isang mag-partner. Sabihin natin, may nakita akong isang girl na ganda. Ano po? Talaga daw. Oh, quiet. So sabihin natin, may nakita akong isang girl maganda. At interesado ako sa kanya. Lagot. Quiet tayo. Makinig mo na, makinig. So, syempre, kung interesado ako sa kanya, hindi ko pwedeng sabihin na mahal ko na agad siya. Especially kung nakakita ko lang sa kanya or kakilala ko lang siya 1 week, 2 weeks. Diba? Hindi pa po pwede yun. Pero paano ko masasabi na mahal ko na siya? Once na nakilala ko siya, once na lumalim yung
kilala ko sa Kanya, lumalim yung relationship ko sa Kanya, doon ko lang masasabi na mahal ko yung tao na yun. Diba? So, ganun din with our God. Ganun din, hindi, ang daling sabihin kasi na, pag tinanong ko yung mahal niyo ba ang Diyos? Ang daling sabihin, oh, mahal ko ang Diyos. Pero bakit? For what reason? Dahil lang niligtas niya tayo? Dahil lang ba mabuti siya? Or na-in-love tayo kay Lord because of what He has done in us? Or ano yung na-build nating relationship sa Kanya? And for us, na makapag-build ng relationship with God, magagawa lang natin yun through reading His Word. Kasi ito sinasabi ng ating mga magagawa at sinasabi din naman ng Biblia, na ang Bible, yung buong Bible natin, from Genesis to Revelation, is a letter from God to us. Love letter niya yun. Letter niya yun na sa salita ng Diyos, nagpapakilala yung author, which is God. Pinapakilala niya yung sarili na, anak, ito ako. Ito ang kaya kong gawin. Ito ang pagmamahal ko sa iyo. Ganito kalalim kitang kamahal. Pinapakita ni Lord yung pag-ibig niya through His Word. And the more we read His Word, the more we study His Word, the more we fall in love with God. The more na nai-in-love tayo sa Kanya. So mahalaga sa atin, bilang mga Kristiyano, na aralin yung salita niya. Sinabi nga din sa Joshua 1:8, huwag mong kakaligtaan, basahin ang aklat ng kasulatan. Diba? Sinabi, pagbulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magtatagumpay at magsasagana ang iyong pamumuhay. Yun yung sinabi doon. So dun sa verse pa lang na yun, meron siyang command na kung aaralin, babasahin natin ang salita ng Diyos araw-araw, pagpapalain niya tayo at magtatagumpay. Isa lang yun sa promises ni God sa atin. And eto, maite-testify ko sa inyo ngayon, back then kasi tamad ako magbasa ng aklat ng Diyos or ng Bible. Kinakatulugan ko yan. Tuwing Sunday sa home church namin, katatapos ko tumugtog sa praise and worship, the moment na magsalita yung pastor, tulog na ako. And the moment na matapos yung pastor sa mensahe niya, magigising ako. So ganun yung buhay ko back then. Pero nung sabi ko, nag-try ako na why not, subukan ko. Bigyan ko ng chance si Lord. But ginanong ko si Lord and binasa ko yung aklat niya, binasa ko yung salita niya, binasa ko yung letter niya for me. And guess what? Ano nangyari? Nainlove ako kay Lord. Nainlove ako sa Kanya na gusto kong i-devote yung sarili ko sa Kanya. Right now, hindi ko masasabi na fully devoted ako sa Kanya. But at some level, na i-devote ko yung sarili ko sa Kanya, na itatalaga ko yung sarili ko sa Kanya. Hindi dahil sa promises niya, hindi dahil inutusan niya ako i-devote yung sarili ko sa Kanya. But because deep inside my heart, meron akong desire na makilala si Lord. And yung salita ng Diyos is one way for us na makatulong sa atin, ma-devote yung sarili natin kay Lord. No. So, I do encourage everyone na mag-start or challenge ko kayong lahat na mag-start to read and study His Word. Kahit isang chapter a day, mag-umpisa tayo sa isang chapter a day sa pag-aaral ng salita niya. And sa ating pangalawang point on how we can help ourselves to devote ourselves to God is devoted to fellowship. Kailangan devoted tayo sa fellowship. Itong ginagawa natin is considered as fellowship. So the question is, ano ba ibig sabihin ng fellowship? Fellowship is sharing one's interest. You're inside a group, meron kayong grupo, at sinishare nyo yung interest nyo sa kapwa nyo. So for example, sino dito mahilig mag-basketball? Walang nagbabasketball. Sige, sabihin natin. Sabihin natin, sa grupo na to, mahilig kayong mag-basketball, mahilig kayong manood ng movie, mahilig kayong makinig ng music, ng K-drama, di ba? And sinishare nyo yung sa kapwa nyo, sa kaibigan nyo, that's considered as fellowship.
And I found out, yung fellowship hindi lang pala siya sa church setting ginagamit. Ginagamit din pala siya sa labas. Nagulat lang ako doon kasi sa office, inaya nila ako mag-fellowship. So medyo ginanahan ako sa, may fellowship kami, praise kami kay Lord, mag-aaral kami salita ng Diyos. So tinanong mo saan tayo? Sabi nila, doon tayo sa bar, mag-iinom. So yun pala yung fellowship sa kanila. So, doon ko na-realize na ang fellowship, ang word ng fellowship, ginagamit din pala sa labas. So the question is, ano yung pinagkaiba na ginagawa natin ngayon sa ginagawa nila? The difference is, we study His Word during fellowship. No. So, clear out ko lang, pag nagfe-fellowship tayo, hindi masama na pagkwentuhan natin yung pagbabasketball, pagkwentuhan natin yung mga hobbies natin, yung likes natin, yung dislike natin, yung crush natin. Hindi masama yon. But, kung ang pag-fellowship natin, ang pag-gathering natin, laging ganun lang yung usapan, ano yung pinagkaiba natin sa kanila? Ano yung pinagkaiba natin sa nagfe-fellowship sa nagiinuman? Diba? Eh tayo ay Kristiyano. We're doing Christian fellowship. Kailangan meron tayong word. Hindi po pwedeng nag-gather ang mga Kristiyano, kapwa Kristiyano, hindi natin ang pag-uusapan man lamang si Lord. So, tanongin ko kayo, naranasan nyo na ba outside ng life group, outside ng reflection sa church, nakapag-gather na ba kayo at ang pinag-usapan nyo o pinagkwentuhan nyo si Lord? Amen. Iyon. Pwede may sumagot. No. And sa akin mga Kristyano, nagigets ko, naiintindihan ko naman na minsan boring yung Word of God. Boring siya eh. Sa mga hindi nakakaintindi. Sa wala pang desire sa puso niya. Pero for those who loves the Lord and wants to know Him, nakaka-enjoy yung Word of God. Nakaka-excite. To the point na hindi na natin makakatulugan ang mga mensahe natin, Panginoon. No? So, sa atin, sa ating pag-fellowship, dapat pala laging kasama si Lord. Diba sinabi din sa salita niya, kung may isa o dalawa nagkakatipon ng Kristiyano, nandun si Lord. E nakapagtampo naman kay Lord kung nagtipon tayo, tapos hindi natin siya man lang pinag-usapan. Itinuring pa man din natin sarili natin, mga Kristiyano. Kung minsan hindi natin nababanggit o na-share si God. Diba dapat bilang isang Kristiyano, buong bibig natin lagi si Lord. Parang ganito lang, bigyan ko kayo ng example. Pag nagkaroon kayo ng crush, di ba hindi kayo mapakali na hindi siya ma-share sa iba? Tama? To the point na parang lahat ng tropa mo kausapin mo, uy, may crush ako, ang ganda niya. Alam niyo ba yung favorite color niya, red? Yung favorite number niya sa electric fan 3. Yung mga ganun ba, yung hindi ka mapakali, hindi mo mapigilan yung sarili mo na i-share yung crush mo sa iba. Kasi you're interested dun sa tao na yon. Pero ang tanong, bakit sa ating mga Kristiyano, hindi natin yung magawa kay Lord? Ba't nahihiya tayong ipakilala si Lord? Pero yung Lord na sinasamba natin, pinupuri natin, ganun kagrabe yung pagmamahal niya sa atin. Ba't hindi natin siyang na-share? Ba't yung enthusiasm natin sa pag-share natin sa ating crush, hindi natin magawa when it comes to God? Ba't hindi natin, nandun yung eagerness na, uy, tropa, papakilala ko sa iyo si Lord. Ba't hindi natin magawa yun? Bakit? When it comes to sharing the Word, sharing God, tumitiklop tayo. Ba't nahihiya tayo i-share si God? Alam naman natin kung gaano kagrabe o ano yung ginawa ni God or ni Jesus Christ sa cross ng Calvary just to save us. Hindi nga tayo karapat-dapat sa kaligtasan, pero dahil yung grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin, sinacrifice niya yung all-in Son just to save us. Nauunawaan ba natin yung bigat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus? Kung nauunawaan natin, di ba dapat natin siya i-share sa kapwa natin? Di ba dapat natin i-share sa lahat na nakakasalamuhan natin?
For our God is great, for our God is good, and He loves us. No. Sa ating mga, as an application, sa ating pag-fellowship, I do encourage everyone na pag-usapan si Lord. Simple, simple sharing yung devotion nyo at that day. Na, ito yung ginawa ni Lord sa buhay ko, ganito nyo ako kinausap. Mas simpleng ganong bagay, it can start a fruitful conversation with your fellow Christians or fellow brothers and sisters in Christ. So I do encourage everyone na tuwing fellowship, hindi lang getong fellowship na may program, but yung simple natin pagtambay sa labas, pagkakape, I do encourage everyone na pag-usapan si Lord. Sharing lang kay Lord kung paano siya kumilos sa buhay natin, kung paano niya pinapadama yung pagmamahal niya sa atin. And with that, it can help us grow as a Christian. It can help our devotion to Christ grow exponentially. So, sa ating pangatlong point, kayo mag-alala, matatapos na tayo. Sa last point natin is devoted to prayer. No? And ito, madali siyang gawin. Minsan, pag hindi tayo pagod. Sa prayer kasi, bakit kailangan natin maging devoted? It builds intimacy with the Lord. No? The more na we talk to God, the more na nagpe-pray tayo sa Kanya, nabibuild yung intimacy natin kay Lord. Ganon din, di ba, pagdating sa relationship, hindi mag-grow, hindi ma-develop yung isang relationship kung hindi kayo nag-uusap. Tama? Hindi magiging kayo ni crush kung hindi mo siya kakausapin. Tanong niyo sa ating mga YMO na kasama ngayon, na kasama nila. Naglakas ng loob yung mga lalaki kausapin yung may umiiling sa likod. Naglakas either yung babae, yung lalaki, naglakas ng loob kausapin yung partner nila ngayon. And tinuloy-tuloy nila every single day. Kinakausap nila every single day. Kinakausap nila either through text, through chat, or sa in-person. Para saan? Para ma-develop sila. Para ma-develop yung interest nila with each other. To develop their feelings with each other. And ganun din dapat kay God. If we want to fall in love with God, if gusto natin ma-in love sa ating Diyos, dapat every single day, tuloy-tuloy yung communication natin sa Kanya. And guess what? Madali lang makipag-communicate kay Lord. Binigay niya na yung dalawang bagay for us so we can communicate with Him. Una, yung unang point natin, which is in Word of God. The second is yung prayer. During sa Word of God, or sa Bible, si God yung nagsasalita sa atin. And during prayer, tayo naman ang nagsasalita kay Lord. And dapat, sa isang conversation, para maging healthy yung conversation, matutunan natin makinig. Si Lord, expert yan si Lord sa pakikinig sa atin, sa ating mga panalangin. Pero tayo ba, nakikinig tayo sa salita ng Diyos? Diba? And the more na nagkakaroon tayo ng conversation with God, the more na na-develop yung feelings natin kay God, and the more na na-develop yung feelings natin kay Lord, we can finally devote ourselves to God. And sa conclusion natin, tapos na tayo. Alam mo, medyo mainit na. Pero sa conclusion natin, the big question is, how can we devote ourselves to God? Paano ba natin itatalaga yung sarili natin sa ating Panginoong Jesus? At ito yung sagot to summarize yung tatlong points natin. In short is, to go back to Him. Lagi tayong babalik kay Lord. Gusto natin magkaroon ng relationship kay God, pero hindi naman tayo lumalapit sa Kanya. Gusto natin maitalaga yung sarili natin sa Kanya, pero ayaw naman natin kausapin si Lord through His Word. Diba? Through prayer. So, if we want to devote ourselves to our Lord, to God, to Christ, and to His people, let's all go back to Him. Balik tayo sa Kanya, and God will
teach us the way or show us the way towards a life of a Christian fully devoted to our God. So yun lang po, sa Diyos po ang kapurihan.